Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH. Well, napaka good news dahil sa maliban kay Elon Musk na nauna na nag-invest sa Pilipinas, ay nag-invest na rin daw ang 3 bilyonaryo na naiwan sa Amerika. Ito yung sila Mark Zuckerberg ng Facebook, si Jeff Bezos ng The Amazons, at si Bill Gates ng the Microsoft. Lahat ng mga taong yan ay nagiging pinakamayaman na tao sa buong mundo noong mga nakaraang taon. At ngayon si Elon Musk na may hawak ng record na pinakamayaman na individual na tao sa buong mundo. Kaya ito, nasilip nila itong tatlo, si Mark Zuckerberg, Jeff Bezos at Bill Gates, kung bakit nag-invest si Elon Musk at hindi lang yan nagpatayo ng mansyon sa Pilipinas sa isang undisclosed place. Sa palagay ko narito sa sa isla ng Surigao, kasi narito ang malaking deuterium deuterium deposit sa karagatan ng Surigao. Ang iba nagsabi rin na nasa Palawan dahil ang Palawan ay napakagandang lugar, tourist spot. Kaya hindi natin alam, basta isa sa mga nabanggit ko na lugar ay nariyan ang mansion ni Elon Musk. Ngayon, Mark Zuckerberg hindi nagpapahuli. Nag-invest na rin daw Jeff Bezos at si Bill Gates. Narito ang ulat atin panoorin courtesy ng ating ka-vlogger Gazebo. Tulad ng nabanggit natin sa ating nakaraang video tungkol kay Elon Musk, ang kadalasang hinahanap ng mga negosyo ay lugar kung saan sila kikita ng malaki. Kaya naman ang kanilang intensyon sa investment ay kadalasang kaduda-duda rin. For example, si Elon Musk ay nagsimulang mag-invest sa Pilipinas. Hindi dahil sa nais lang niyang tulungan ang mga Pilipino, kundi dahil mayroong malaking lumalagong merkado sa Pilipinas. Mahigit sa 110 million ang populasyon ng Pilipinas, kaya masasabi natin na madali ang kumita sa bansang ito. Tulad ng mga investment ni Elon Musk, ang mga investment ni Mark Zuckerberg ay siguradong magdudulot din ng malaking epekto sa Pilipinas, kapwa positibo at negatibo. Tatalakayin natin ang lahat ng ito ng mas detalyado maya-maya lamang. Si Zuckerberg ay may history ng pagyanig sa mga industriya at sa pagkakataong ito, ang mga panganib ay talagang mataas. Plano ng Meta na maglunsad ng mga pilot program para sa pinakabago nitong virtual reality programs sa Pilipinas na naglalayong i-enhance ang paraan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao online at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng interes ng bansa para sa teknolohiya at sa lumalagong digital infrastructure nito, umaasa ang Meta na mapino ang mga proyektong ito bago ilunsad ang mga ito sa mas malaking sukat. Ang approach na ito ay hindi lamang magbibigay daan sa Meta upang mangalap ng mahalagang feedback at magsagawa ng mga adjustments, kundi inilalagay rin ang Pilipinas bilang isang mahalagang manlalaro sa hinaharap ng digital innovation. So ito yung hula ng mga digital expert na magiging digital hub ang Pilipinas. Talagang mangyayari na dahil itong apat na ito lahat ay mga visionary ng technology. Elon Musk sa SpaceX, pangkalawakan na yun, talagang advance yan kay Elon Musk sa lahat ng apat na ito na bilyonaryo. Si Elon Musk ang pinakagrabe kasi hanggang Mars na ang kanyang plano, hanggang ibang planeta. Technology din. And also itong sa military equipments, yan ang mga produkto ngayon ni Elon Musk. Ngayon Zuckerberg, alam natin, Facebook at virtual reality technology. So mga AI na ito, AI. Kaya kapag AI na ang Pilipinas, nangunguna na tayo sa AI, ay hindi na tayo basta-bastang bansa kasi high-tech na, di ba? Nagkikisabay na tayo sa mga AI countries. Ngayon si Bill Gates ay legend na yan sa Microsoft company, Microsoft Technology, all about computers, di ba? Softwares, technology din. At Jeff Bezos, siya lang yung naiba kasi ang kanya ay Amazons, ang kanya ay negosyo, yung mga produkto.
pag-deliver ng mga produkto, tinatawag na e-electronics shopping. Ang Amazon ay number 1 yan, di ba? Number 1 in the world ang Amazon sa itong parang electronic shopping. Okay, kaya kung yung 4 na yan ay narito sa isang lugar, anong mangyari sa lugar? Na-imagine nyo ba? Magiging tech hub nga, magiging sentro ng technology. Kasi yan yung mga Diyos ng ngayon yung 4 na yan ng technology. Kaya pag samasamahin, parang Marvel superheroes na narito na sa Pilipinas. Kaya kung saan man sila titira o saan maglagay ng investment, ang lugar na yan ay talagang sisikat at aangat ang ekonomiya. Okay, balik tayo kay Vlogger Gazebo. Ngunit, bakit nga ba nakatuon si Zuckerberg sa Southeast Asia? Bakit hindi sa South America o sa Middle East? Well, ito ay dahil ang mga bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Singapore ay puno ng mga potensyal at lumalagong tech user na maaaring magbago sa global tech scene. Iniisip ni Zuckerberg ang isang mundo kung saan ang teknolohiya ay natural na bahagi na ng lahat ng ating ginagawa. Sa pamamagitan ng pag-invest ng malaki sa mga larangang ito, umaasa siya na makalikha ng isang bagong digital ecosystem na kapwa-pakikinabangan ng lokal na populasyon at ng kanyang expensive network. Bukod pa rito, may ilang mga European companies ang naglilipat na ng kanilang production sa Pilipinas. Ngayon, isang tanong ang maaaring naglalaro sa iyong isipan. Bakit nga ba labis silang nakatuon sa rehiyong ito? Okay, so bakit nga ba? Bakit ngayon ang kanilang mata ay nakatingin sa rehiyon ng Pilipinas, ng Malaysia, Indonesia? Okay, so ang kasagutan diyan, dahil meron tayong mga nakatagong hindi lang gold bars, talagang kayamanan under our soil. Ang kayamanan na yan ay yun yung trilyones bariles na mga langis na nakadeposito sa ating Spratlys diyan sa malapit sa Palawan. At hindi lang yan, sa may bandang Surigao Strait area ang pinakamaraming deposito ng deuterium, which is trillion din ang halaga in dollars. Kaya yan ang tinitingnan ni Elon Musk ngayon namiminahin niya yung deuterium na yan kasi napaka-high-tech ng kumpanya ni Elon Musk. Kaya nga nilang makarating sa Mars at gagawa doon ng community. Kaya kahit dagat ay kaya nila i-explore yan. Elon Musk yan Kaya yan ang nakita kong magbibigay sa Pilipinas ng kasikatan, yung ating mga nakatagong yaman sa ilalim ng lupa at ng karagatan natin. At yan ang pilit na inaagaw ngayon ng China. Kung nakita nyo, ang Spratlys, inaagaw talaga nila kasi nariyan ang deuterium, nariyan ang reserba ng oil na kasing lagi ng reserba ng Saudi. Kaya magiging pangalawang Saudi Arabia tayo sa Asia kung mangyari yun, at ang ating deposito ng langis ay matagal pa mauubos na muna ang sa Russia, ang sa China, ang sa atin ay mag-umpisa pa lamang. Good news na good news. Balik tayo dito sa ating ka-vlogger. Ang Pilipinas, na may bata at lumalagong populasyon, ay isang digital gold mine na naghihintay lamang na mapakinabangan. Ang bansa ay kasalukuyang dumaranas ng isang digital revolution kung saan parami ng parami ang mga tao na nag-o-online araw-araw. Ang kabataan ay partikular na aktibo sa paggamit ng mga smartphone at social media upang makipag-connect, mag-share at mag-create. Imagine, milyon-milyong potential user na sabik sa koneksyon at handang gumastos para sa pinakabagong technology at gadgets. At by the way, katropa, hindi lang si Zuckerberg ang nakakakita ng potensyal sa Pilipinas. Pati na rin ang Amazon at iba pang mga kumpanya mula sa Amerika ay nagsisiyasat ng mga paraan upang palawakin ang kanilang presensya sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpasok sa lumalagong trend ng online shopping. Gamit ang malawak na logistics network nito,
Layunin ng Amazon na gawing pamantayan ang mabilis at maaasahang delivery sa Southeast Asia. Samantala, ang Microsoft ay nadi-invest naman ng malaki sa mga infrastruktura, pagtatayo ng mga opisina at nakikipagtulungan sa mga lokal na kumpanya. Hindi lang mga produkto at serbisyo ang dinadala nila, kundi pati na rin ang kanilang expertise, innovation at vision para sa isang konektadong hinaharap. Hindi ito tungkol lamang sa pagbebenta ng mga phone at laptop. Ito ay tungkol rin sa pagkontrol sa mismong infrastruktura ng digital world, mula sa mga data center hanggang sa mga undersea cable. Itinatayo ng mga kumpanyang ito ang backbone ng digital economy. Grabe, kapag narito na ang mga yan, ay talagang napaka-high-tech ng Pilipinas. Pero lahat ng high-tech na yan ay may limit lang yan. Kapag makarating na yan sa peak, doon sa pinakaibabaw, ang tendency ng kanyang analytics ay pababa na rin. Pero matagal pa tayong makarating sa dulo, kaya paakyat ng paakyat pa tayo. At diyan maganda ang patutunguhan kasi paakyat pa hindi pa pababa. Kaya ito, nakita nila ng apat na visionaryo na yan, ang trilyonaryo na ang Pilipinas ay nag-umpisa na sa pag-angat ng ekonomiya, kaya magandang paglagyan na ng negosyo. Okay, gaya-gaya putumaya, yan ang kasabihan. Nakita nila nandito si Elon Musk, so gaya-gaya putumaya kaagad sila. Ang tatlong yan, Jeff Bezos ng Amazon, online shopping, pinakamalaki sa buong mundo. Bill Gates ng Microsoft, all about computers, cellphones. At ngayon ay nagiging contractor na pala yan ng infrastructure. At of course, nandiyan si Zuckerberg ng Facebook. Kaya napakaganda ng patutunguhan ng Pilipinas. At nakita nyo sa panahon lang ni PBBM, nangyari ang mga ito na nag-invest ang mga pinakamayaman na negosyante sa buong mundo. Itong apat. Lahat yan, ang apat na yan ay nahawakan nilang titulo na isa sa mga mayaman na personalidad, individual sa buong mundo. Kaya swerte talaga ang pag-upo ni PBBM dahil mabango, mayroong karisma at nang tinangat niyang ekonomiya ay nakita agad ito nitong apat at nag-invest na kasi pataas ang ating ekonomiya Ganon din ang nangyari noon sa China, nang pataas ang kanilang ekonomiya ay naroon din ang mga Amerikano at European nag-invest sa China. Kaya yumaman ang China. Kapag maraming investors ang isang bansa ay talagang yayaman yan. Okay, tapusin na natin ang video. Naglalatag sila ng groundwork o batayan para sa hinaharap, kung saan ang lahat ng bagay ay konektado at ipinuposisyon ang kanilang mga sarili sa sentro ng lumalagong digital economy. Number 1. Tech expansion. Ang kanyang mga investment ay talagang magpapahusay sa teknolohiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang expertise, ang kumpanyang ito ang backbone ng digital economy. Naglalatag sila ng groundwork o batayan para sa hinaharap, kung saan ang lahat ng bagay ay konektado at ipinuposisyon ang kanilang mga sarili sa sentro ng lumalagong digital economy. Number 1. Tech expansion. Ang kanyang mga investment ay talagang magpapahusay sa teknolohiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang expertise at kayamanan, ang mga bago at matagal ng tech companies ay maaaring makakuha ng pondo at payo na kinakailangan nila. Ang suportang ito ay makakatulong sa paglikha ng mga bagong ideya, pagpapalago ng tech industry, at gagawin ang bansa bilang nangungunang tech hub sa Southeast Asia. Number 2. Paglikha ng maraming trabaho. Ang mga investment ni Zuckerberg ay lilikha rin ng maraming trabaho, lugar ng trabaho. Number 3. Pagpapalawak ng access sa teknolohiya. Ang mga investment ni Zuckerberg ay maaari ring magpabuti ng mga digital infrastructure, maghanda para sa lahat. Number 4. Pagpapabuti ng edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa edukasyon at teknolohiya, maaaring makipagtulungan si Zuckerberg sa mga lokal na paaralan at universidad. Maaaring ponduhan ng kanyang mga investment ang mga proyektong magpapabuti sa digital skills, maghahandog ng scholarship para sa mga gustong mag-aral,
at susuportahan din ito ang mga research. Ito ang magpapabuti sa harap. Number 5, paglago ng ekonomiya. Ang pagdami ng mga investment at mga oportunidad sa negosyo ay makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayan, so yan ang mga positibong mangyayari sa Pilipinas kapag nag-umpisa na si Mark Zuckerberg sa kanyang malaking investment dito sa Pilipinas. AI ang kanyang investment. At of course, narito na ang sentro ng Facebook, di ba? At alam na natin kapag nandyan yung mga milyonaryo ay sunod-sunod na rin yung mga iba pang milyonaryo na taga-ibang bansa katulad ng Europa. Kapag nakita nila nandyan yung apat na mga idol nila, ay of course, gaya-gaya po tumaya ang mangyari. At ang mangyari ay economic boom. Boom! Yan, economic boom ang mangyari sa Pilipinas under the governance of our great President PBBM. At hanggang dito na lang mga kababayan, mga ka-good news at mga ka-TX. Ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. God bless.